Dali-dali naglakad papalayo. Ang banas ng si Aurora. Magsi-CR lang ako. Antayin mo ako sa labas. Hindi pa man nakakasagot si Spencer, ay umalis agad ito. Nang makita ni Rosario, ang biglang pag-alis sa Aurora, kasunod ang asawa, ay minabuti na yung sundan ng mga ito. Habang si Daniel naman, ay nakikipag-usap kay George ng mataimtim. Malayo pa lang, ay natanaw niya nag-aantay si Spencer sa labas ng CR ng mga babae. Kaya nagpa siya siyang agawin ng atensyon nito. Hindi ako papayag na wala akong masimulan ngayong gabi pag nabinsin niya sa sarili. Agad itong nagpanggap na masama ang pakiramdam. Kumewang-gewang na paunti-unti ang lakad dito at tinaplos ang ulo na para bang nahihilo. Dahan-dahan itong tumungo sa kinatatayuan ni Spencer habang ang lalaki naman na nakasanda lamang ang likuran sa pader ay napansin ng kakaibang ikinikilos ng magandang babae. Mrs. Madrigal, ang kanyang nasa isipan. Bakit ganoon siya maglakad? Is she okay? Umiwas siya ng tingin dito, pero ng ilang hakbang na lamang ang layo nila sa isa't isa ay sinadya ni Rosario ang matapilok at matumba. At bilang isang natural na maginoo, ay agad na sinalo ni Spencer ang naghihirap na babae. Ang kanyang mga kamay ay nakaalalay sa bewang ng babae. Ang dalawang bisig nito ay ikinulong ang balingkinitang katawan nito, habang ang braso naman at kamay ng babae ay nakaangkla sa leeg ng lalaki at ang kabilang kamay nito ay nakahawak sa damit ni Spencer sa bandang dibdib. Ang init ng kanilang balat ay dumampi sa isa't isa. Ang kiskisa ng mga ito sa unti-unting pagtayo ay bumuhay sa natutulog na damdamin ng lalaki. Mrs. Madrigal, are you okay? Nabubulol na sambit pa nito. Inaangat ng babae ang kanyang ulo at ginamit ang leg ng lalaki upang hilahin ang kanyang katawan pataas, dahilan upang dumikit ang dibdib sa katawan ng lalaki. Agad umiwas ang tingin ng lalaki sa kanyang hinaharap at kumalas agad pagkatayo ng babae. At tumugon ang babae. Masyado ka namang formal. Malambing nitong sabi. Rosario, iyon na lamang ang itawag mo sa akin. Salamat ha. At agad itong naglakad, papalabas ng pinto ng hotel. Saan ka Tatanungin sana niya ito, pero medyo nakalayo na siya. Pero hindi maalis sa kanyang isipan ang hindi tuwid at balansa yung paglalakad ng Rosario. Kaya kahit nasa loob ng CR pa ang asawa, ay sinundan niya agad ang babae. Matapos mapansin ng Rosario ang pagsunod nito, binilisan niya ang kanyang pag-eklis na lakad at dali-daling idinapa ang sarili sa pangalawang pagkakataon. At dito ay tuluyang siyang sinalo ni Spencer sa pangalawang pagkakataon. Hawak-hawak muli ng lalaki ang kanyang likuran at baba ng kanyang puwetan. Binuhat siya ng lalaki papalabas ng hotel at nagwika. Bubuhatin na kita palabas. Saan ka ba pupunta, Rosario? At ang mga oras na iyon ay napangiti ang babae. Alam niya kasi na nagbungang unang gabi ng kanilang muling pagkikita. Hinigpitan niya ang kapit sa leeg nito at tinihilig ang ulo sa dibdib nito, kagaya ng dati niyang ginagawa sa asawa. Nagulat ito sa kanyang ginawa pero hindi nagsalita. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa maihatid niya ang babae sa labas ng hotel sa mismong drop-off point. Magdadrive ka ba? O may susundo ba sa'yo? O inaantay mang iyong asawa? Tanong pa niya. Nangangalit sa Aurora sa galit na masaksihan ang pagbuhat ng asawa sa babaeng si Rosario. Nakaramdam siya ng matinding presyon sa kanyang ulo at pagsakit ng kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang dinadala. Walang hiya kang babae ka. Humanda ka at masasampulan kita. Nakakuyom ang kanyang mga kamay at pasugod na tumakbo patungo sa asawa. Pero isang kamay ang humila sa kanya at isang malamig at malaking boses na nagwika mula sa kanyang likuran. It won't be good for the baby, beautiful woman. Let me handle my naughty wife. At ang lingunin niya ito ay si Daniel Madrigal ito. Napatungo na lamang siya at sambit na, okay, sige. At dahan-dahan siya naglakad habang si Daniel ay nagumpisang lumakad. At pagdating sa ibaba ay agad itong hinila at nagwika, I'll take it from here, Mr. Baldamesa. At pagkasabi nito
ay natauhan bigla si Spencer. Sa sandaling buhat-buhat niya ang asawa nito ay tila ba nagayumas siya ng mga mata nito, mga mata na tila ba pamilyar sa kanya. Han, you're here. Sorry, I felt dizzy. And Mr. Valdemesa here, just help me. At kumindat pa ito kay Spencer. I know, that's why I told you not to go here anymore and rest instead. Natigil magsalita si Daniel nang angkin ni Rosario ang labi ng asawa. Hinagka niya ito na mahigpit at hinalikan na para bang walang bukas. Umiwas ang tingin si Spencer sa nasaksihan habang ang mag-asawa ay patuloy pa rin sa ginagawa. Pagkahiwalay ay nagwika agad si Daniel. I appreciate you for helping my wife, but I think your wife needs your help more. Napakulot noon naman ito at biglang naalarma sa sinabi ni Daniel. Kaya sinalubong niya agad si Aurora sa pinto ng hotel. Mahal ko, sorry. Hindi na kita na... Oo, dahil kitang-kita ko na may hawak kang iba. Galit na wika ni Aurora. Inikas niya ang kanyang mga kamay at lumabas mag-isa. Umuwi na tayo. Lumapit si Daniel habang tahimik ang dalawa. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita. Kaya kahit alam kong wrong timing, pagpasensyahan niyo na. I want to thank you for helping out my wife. And gusto ko kayong i-invite for dinner. Nagkatingin na lamang si Spencer at si Aurora. Hindi naman kailangan. I insist. Please. Pero hindi tatanggap na negatibong sagot si Daniel. Binigyan niya kaagad ang kanyang calling card. You can call us when you are free and we'll be there. Hindi inaabot ni Spencer ang card. Kung kaya si Aurora ang kumuha nito. Sige, salamat. Mauna na kami. Wake up nito. At hindi nila napapaalis ang asawang si Spencer. Nang makaalis ang mag-asawa, dalawang labi ang nagtatagtay ng matatamis ng ngiti. Good job, Mrs. Madrigal. Good job, Mr. Madrigal. Isang tunog ng tagumpay ang narinig sa mansyon kung saan nakatira ang mga Madrigal. Nang tumilapon, ang takip ng champagne na binuksan ng Rosario. Matapos ito, sinalinan niya agad ang dalawang baso ang kanyang inihanda para sa kanila ni Daniel. Babe, I think we nailed it tonight. Wika niya habang iniaabot kay Daniel ang baso. Pinatulog ng lalaki ang kanyang baso at pagkayari uminom. Yes, you were great tonight, my wife. I was worried for a second, pero wala pala akong dapat pag-alala. Binaba niya ang hawak na baso at kinuha rin ang baso ni Daniel. Umarap ito sa lalaking asawa at sakay ng plus sa mukha gamit ang dalawang kamay. Worried about saan, Daniel? Na hindi ko makakayang harapin sila nang maging kalmado o na mahulog muli ang loob ko sa kanya. Tumahimik pa ng dalian si Daniel at sabay hinagka ng asawang babae. I'm sorry, I should have trusted you more. Pero hindi lubos ang masabi nito na nakaramdam siya ng matinding inis na makita niya. Hawak-hawak ni Spencer si Rosario. Pero tila alam nito ang makakapagpakalma sa kanya kung kaya ngumiti ito at tinampi ang kanyang labi sa mga labi ng asawang lalaki. Daniel, nangako ako sa'yo lang ang buo kong pagkatao. Ang ginagawa natin ngayon ay paghihiganti. Wala akong kahit anong nararamdaman sa kanya. Mabuti. At pagkarinig dito, ay lumapit ka agad siya sa babae. Hinubakan nito na masuyo. At dahan-dahan silang umupo sa sofa. Serve me my wife. Ang wika ni Daniel. Na buong pusong sinunod na Rosario. Kung mayroon mang nagdiriwang sa gabing iyon, ay mayroon din namang relasyong nagsisimulang mapuno ng selos. Pagkarating sa bahay, ay dali-daling pumunta si Aurora sa kanilang kwarto. Hindi na pinapakinggan ang tawag ng kanyang pinakamamahal. Bagkos, nais niyang itago ang mga luhang panay ang patak mula sa kanyang mga mata. Walang yan naman, Aurora. Anong ginagawa mo? Bakit ka umiiyak ngayon? Anong kagagahan to, Aber? Pagpuna niya sa kanyang sarili. Agad niyang inilak ang pinto ng banyo nang marinig bumukas ang pinto nila sa kwarto. Mahal ko, mag-usap tayo. Buksan mo to, please. Pakiusap na Spencer. Baka sa kanyang boses ang pag-alala. Shut up, Spencer. Nakita kita.
I saw you kung paano mo siya tingnan. So, ng beses sa gabing iyon, ay nagpakatotoo si Aurora sa kanyang nararamdaman. What? Ano bang sinasabi mo? Mahal ko. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, hindi ba? Tugon ni Spencer sa bintang ng asawa. Mas mainam na sabihing pagtanggi ni Spencer sa nararamdaman. Papasukin mo na ako, please. Baka mapaano ka pa diyan. Hindi maganda sa buntis ang umiiyak, lalo na sa bata. Panungnuyo pa nito. Sabihin mo nga sa akin, maalaga ka lang ba sa akin? Dahil dinadala ko ang anak mo. Baka mamaya, kung wala ito, ay agad mo akong ipagpalit. I hate you, Spencer. I hate you. Palahon ni Aurora, na bukod sa insekuridad, ay talagang sensitibo dahil sa kanyang pagbubuntis. Huminga ng malalim si Spencer at pinigil ang husto ang inis na nararamdaman sa inaakalang asawa. Mahal ko, pakiusap, lumabas ka muna dyan at mag-usap tayo. Okay? Sabihin mo, paano ko ba mapapatunayan na ikaw lang ang mahal ko? Malambing pang sabi nito. Panitapik naman ni Aurora sa kanyang sarili. Ano ba, Aurora? Hindi dapat ganyan. Alam ang kinakainisan ng mga lalaki ang babaeng clingy. Get your act together. Aurora Pineda. Ikaw ngayon si Margarita, isang mabait at maunawing asawa. Pangungumbinsin niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay lumabas ito ng banyo. Pagkalabas ay nagulat siya nang hagkan siya ni Spencer. I'm sorry, mahal ko, kung nagselos ka dahil tinulungan ka siya. I'm sorry. Hindi ko na ulit siya hahawakan. And besides, hindi naman tayo magkikita ulit, kaya please, huwag ka na magduda. Kahit ayaw pa nito, ay napukaw ang selos ng kanyang nararamdaman. Sure ka? Nawala lang iyong kanina? Oo naman. Ngayon pa ba ako maglolo ko? E pinapakaingatan mo nga ang baby natin. Sabay hima sa talit nito sa tiyan ng kanyang asawa. Sorry kung nagselos ako. Siguro dahil sa buntis ako. Paliwanag pa nito. Wala kang dapat ikaselos doon. Oo, maganda siya. Pero, hindi siya si Margarita Valdemesa. At nalikan siya ni Spencer. Pilit na tinatago ni Aurora ang kanyang pagkalungkot ng marinig. Ang asawang sinasambit. Ang pangalan ng kanyang namayapang kakambal. Niyakap na lamang ito ng mahigpit at sumagot sa bawat halit ng lalaki, pero sa kanyang isipan ay umiiyak. Kailan mo kaya masasambit ang tunay kong pangalan? Mahalin mo pa rin kaya ako kung malaman mo ang katotohanan sa likod ng mukhang ito? At lumipas ang gabi na puno ng duda at pagkatangis ang puso ni Aurora na nagapi. Babe, what should I wear tonight? Tanong niya kay Daniel habang hawak-hawak ang dalawang damit na kulay lamang ang pinagkaiba. Parang kasi masyado mapangakit ang hawak na yung mga damit. Kumunot ang nuna ni Daniel na makita ang mga ito. Wala bang iba? Halos kita na ata ang buong mong kaluluwa diyan. Magkikik naman si Rosario. That's it, babe. You got it right. Kailangan, mas may dating ako ngayon. Kailangan, mas lalong tumindi ang kapit ko sa kanya. Right? Napailing si Daniel sa katwiran ng asawa. Ikaw ang bahala. By the way, white suits you better. At sa bandang huli, pumili rin ito sa dalawa. Thanks, babe. Agad namang malik si Rosario at nagbihis. Ngayon ng gabi, inaanyayahan na mag-asawang magregalo mag-asawang Spencer at nagpapanggap na Margarita. Dito na nila ipagpapatuloy ang kanilang nasimula na plano. Habang nagsusukat ang damit si Rosario, ay nangusap ang asawa sa kanya. Rosario, I want you to step up your game. Kumagat ka ng konti. Paglawayin mo siya ng parang asong ulol. Yes, babe. Basta, huwag ka magsiselos. Pabirong sabi ng ginang. Of course I want. Kumpiyansang sagot naman ni Daniel. Lumipas ang araw at tumating ang taktang oras ng hapunan. Isang puting mamahaling kotse ang pumarada sa hardin ng mga madrigal. Unang bumaba ang isang gwapong ginoo na nakasuot ang puting long sleeve at navy blue na pambaba. Agad itong pumunta sa kabilang pinto ng kotse at dahan-dahan na inalalayan ng kanyang asawa na nagdadalang tao. Pinagmamasdan naman ni Rosario ang dalawa mula sa bintana at nakakuyom ang kanyang mga kamay na halos
Bumao na ang kuko sa mga palad. Nakangiti man ito ay hindi na maitago ang pagkamuhi sa 2 taong itong sumira sa kanyang perpektong buhay. Nang papunta na magkasama sa main door, ay agad-agad binuksan ni Rosario yung pinto at saka sinalubong ang dalawa. Una na yung niyakap si Aurora na tila ba nagulat sa kanyang ginawa. Mrs. Valdamesa, it's nice to see you again. Masiglang bati nito at bineso sa kaliwa at kanang pisingin nito. Walang nagawa si Aurora kundi tanggapin ang mainit na pagsalubong ito. Pero hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang sumunod na ginawa ni Rosario. Kung paano kasi siyang sinalubong ng ginang, ay masigit pa roon ang ginawa nito sa kanyang asawang si Spencer. Hinarang ni Rosario ang kanyang katawan sa pagitan ng kamay ng mag-asawa. Pagkaraan nito, ay agad niyang binigkis sa kanyang 2 kamay sa balikat ng lalaki at niyakap ito ng mahigpit. Isang bagay na madalas niyang ginagawa sa dating asawa pagkagaling nito sa trabaho. Gulat man ay hindi nagawang tumanggi ni Spencer. Pakiramdam niya kasi ay pamilyar ang pakaramdam na ito sa kanya. Pagkatapos yakapin, ay bumulong si Rosario sa kanya. I'm so glad you came, Spencer. Malambing na bulong nito sa tinga. Ang pagtawag niya sa pangalan nito ay katulad ng pagtawag ni Roan dito. Biglang pumugso ang damdamin ni Spencer na parang musika sa kanyang tinga. Ang pagkakatawag nito sa kanya, napapikit siya. Matapos ay hinalikan nito ang ginoo sa pisngi na halos 1 pulgada na lamang ang layo nito sa kanyang mga labi. Bumilis ang tubok ng lalaki, ang kanyang taksil na puso, habang si Aurora naman ay nangangalit ang mga ngipin sa galit at selos. Si Daniel naman ay kasalukuyang nanonood sa kanila. Kung kaya napapansin niya papasugod na ang ginang sa dalawa, ay agad itong lumabas at pinukaw ang atensyon nito. Kinuha niya ang kamay ni Aurora at hinalikan ito na para bang makinoo. We're happy na pinaulakan ninyo ang aming imbitasyon, Mrs. Madrigal. Please allow me to show you around. At sumanya si Daniel papasok ng bahay. Pero, kukontra pa sana si Aurora, pero hindi na niya nagawa pa. Dahil agad siyang inalalayan ni Daniel papasok. Let's go. Susunod naman sila sa loob. Nakangiting sabi pa dito. At bago pa tulang pumasok, ay nakasulubong ng tingin si Daniel at Rosario. Sa isip ng ginang ay, nice one, babe. Tuluyan ang pumasok ang dalawa, habang nakakapit pa rin si Rosario sa leg ni Spencer. Pagmulat ang mata ni Spencer ay nakita niya, nakatitik sa kanya ang magagandang mata ni Rosario. Your eyes. May gusto sana itong sabihin, pero hindi na itinuloy. Bagkos lumayo ito, panandalian sa babae. Sorry, Mrs. Madrigal, nabigla lamang ako sa ginawa mo. Hindi ba magagalit ang asawa mo? Who? Daniel? For what? Dahil dito? At muli niyang hinalikan ng lalaki sa pisngi at sa pagkakataong ito ay dumaplis ang bahagyang labi niya sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Spencer at halos magwala ang puso sa kaba. Ngumiti si Rosario. Of course not. Hindi naman siloso ang asawa ko and he knows naman na mahal ko siya. But, oh my gosh, pagkakunwaring gulat ito. Tinakpan ang bibig niya na para bang nahihiya sa kanyang ginawa. How about your wife? Silosa ba siya? I am sorry kung ganoon. Normal lang kasi ito sa amin, Daniel Paliwanag pa nito. Nang luminga si Spencer, wala na kanyang asawa sa tabi niya. Hindi na namalaya na pumasok na pala ito. Napakamot na lamang ito sa ulo. Hindi naman siguro. Never din naman ako ng babae Alam naman ni Margarita na mahal ko siya. Sa pagkakarinig ng kanyang pangalan ay halos makalimutan ni Rosario kung sino siya ngayon. Pero pinilit niyang ngumiti at hindi magpa-apekto. That's good for Margarita, right? Come on, let's head inside. At ang dalawa nga ay nagtungo na rin sa loob habang nakakapit sa braso ni Spencer sa Rosario. Matapos ihain ang main course, ay pinaligpit ni Daniel sa mga kasambahay ang lamesa. Ipinalabas ito ang mamahaling wine na pinakatago-tago niya para sa special na okasyon na ito at sinamahan pa ito ng mamahaling truffle chocolate cake
para sa dessert. Habang inihahanda ang mga wine glass at dessert, ay nagsimula magbukas ang usapan si Daniel patungkol sa mga negosyo ng kanilang pamilya. So Spencer, balita ko ay kung susunod sa yapak ng iyong ama kapag siya naluklok ng bilang alkalde. Bungad nito, inaangat ni Spencer ang kanyang ulo at nagwika. Yun ang kanilang sabi. Pero sa totoo lang, ay wala naman ako interes sa pagtakbo sa politika. Paglilinaw pa nito. Oo, ang gusto ko ni Spencer ay magtayo ng negosyo at pagkatapos ay mamuhay kami ng simple lang na kami lang at ang mga anak namin na magkasama. Malayo sa gulo, malayo sa may init na mata, singit ni Aurora na nagpapanggap na Margarita. Tumaas ang kili ni Rosario sa kanyang narinig. Alam niya kasi hindi ganong klase ng tao ang kanyang kakambal. Alam niyang ambisyosa ito. Kung kaya naman, tinanong niya ito. How about you, Margarita? Can I call you Margarita? Tumango naman si Aurora. Well, yun din ba ang gusto mo? Ang mabuhay ng simple at payak lang? Hindi mo ba nananais na maging first lady man lang ng syudad na ito? Pasaring ni Rosario. Alam ni Aurora may laman ang tanong ng ginang kung kaya tinignan niya ito sa mata at matapang sumagot. Kung ako ang tatanungin, syempre gusto ko maging mayor din siya at para sa magandang kinabukasan ng pamilya ay magkaroon ng ari-arian. Pero kung saan siya masaya, ay doon din ako. At humilig ito sa balikat ni Spencer. Ngumiti si Rosario. I thought so. Hindi kasi halata sa personalidad at pananamit mo ang magiging low profile. I mean, magkatulad tayo, I guess. Mataas ang pangarap, hindi ba? Nagtagumpay siya sa pagpuna ng unti-unting pag-iiba ng katauhan ni Margarita ngayon at noon. Tumingin si Spencer sa asawa at sa likod ng kanyang isipan ay napatanong din ito. Pero ang asawa ko ay simple lang naman. Pero marahil ay noon iyon. Hindi ko alam kung gusto niya pala akong pumasok sa politika. Sabi kasi niya noon ay huwag daw. Kaya tinanong niya ito. Mahal, hindi ko alam na gusto mo palang sumubok ako sa politika. Ang sabi mo kasi sa akin noon ay ayaw mo dahil magulo, hindi ba? Tila may tinik na tumarak sa lalamunan ni Aurora. Nadulas nga ba siya sa tunay niyang intensyon? Namuha ang buto lang kanyang pawis. Noon, oo. Pero ngayon, magkakaanak na tayo. Hindi ba't mas magandang maibigay ang pinakamainam para sa kanila? Sagot ito sa asawa. Nakatinginan si Daniel at Rosario. Nagtagumpay sila sa pagtatanim ng panibagong kaisipan at pagdududa sa pagitan ng magkasamang Spencer at Margarita. Bago patuloy ang uminit ang usapan, ay inihain na sa kanilang harapan ang wine at ang truffle chocolate cake. Tinikman agad ni Daniel at Spencer ang wine, habang si Aurora ay hinaina ng non-alcoholic white grape drink. Pero kapansin-pansin naman ang seremonya ni Rosario bago inumin ng wine. Hinawakan niya ang wine glass sa tangkay nito sa lalim ng gamit ng lalaki at hintuturo. Inikot-ikot niya ng bahagya na para ba nagsasayaw ang wine sa loob. Inamoy-amoy ito at saka pumikit at lumikha ng ingay. Matapos ito ay pinadaanan ang rim ng wine glass gamit ang kanyang hintuturo sabay bigas. Perpekto. Habang ginagawa niya ito, ay mataimtim na nagmamasid si Spencer sa kanya. Natahimik ito nang sabihin niya ang huling salita. Napatingin siya sa kanyang asawa na nakatitig rin kay Rosario. Pero kumunot ang kanyang noo na magwika ang kanyang kilalang asawa ng ganito. Anong ginagawa mo? Bakit kailangan iyan? Nang dahil dito ay isang ngisi ang tumakas sa mga labi ni Rosario, habang si Daniel naman ay mahinang napasabi ng bingo. Mahal, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't iyon din ang lagi mong ginagawa bago uminom ng wine? Yan ka bang natutunan mo doon sa isang etiquette master na nakilala mo? Pagkatakang tanong ng Spencer. Pwede namang inumin na lang ang wine. Ano ang pinagkaiba noon? Ignorante pang sagot ni Aurora. At ang dahil dito ay napuno ng pagkataka si Spencer patungkol sa asawa. Matapos ang salo-salo ay inihatid na ng magkasawang madrigal
ang mag-asawang Valdemesa sa kanilang sasakyan. Pagkaalis ng mga ito ay nagdiwang ang dalawa. Nagtagumpay sila sa sunod na hakbang ng kanilang mga plano.